Si Pantaleon Alvarez, hindi natin alam kung medyo puyat-puyat na nung mga panahon na yon, kung ano-ano yung sinabi. Hanggang sa umabot siya sa punto, mga kababayan, na hinihimok niya na magtanggal ng suporta ang ating mga kasundaluhan, AFP, mga bossing. No? At nagbigay na din po ng pahayag si General Bronner dito sa usaping ito, mga bossing, na kumbaga hindi kami papauto sa mga ganyang sigaw ninyo. Hindi kami papayag diyan sa mga ganyang sigaw ninyo. So ngayon, hindi na din po nakapagpigil si Secretary of National Defense Gibo Teodoro, mga bossing. Kinuha ko na lang yung pinaka mismong importanteng sinabi niya. Galing to sa abogado.com.ph. Sabi niya dito, call for them to withdraw support will not amount to anything but a possible criminal investigation. Ayan, mga boss. Matindi yung binitawang mga salita, no? Ni Gibo Teodoro, mga bossing. Mukhang talagang haharap o hihimas ng rehas itong si pangalan nito, si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. No? Kasi ganyan po, mga bossing eh. Gibo Teodoro pa yan, no? Si Gibo, talagang siya yung namumuno para sa kasiguraduhan, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas, mga boss. Tapos ganyan yung maririnig niya, no? Maririnig niya na, nako, ganito, ganyan. Dapat, ano tawag dito? Dapat yung ganyang mga gawain ni Pantaleon Alvarez, marerehas yan, mga kababayan. Hindi papayag, no? Si Gibo Teodoro, mga kababayan, lalong-lalo na kapag ka ang alam niya, yung mga ganitong mga pagsigaw, yung mga ganitong panawagan, makaka-apekto po, no? Sa bansang Pilipinas. Sabi ni Sir Serge Pascual, sedisyon yung ginawa ni Alvarez. Ayan. Sabi naman po ni Nicodemus Agustus, napansin ko mas maraming supporters na matataas na oposisyon si Marcos, gaya ni Leila de Lima, Trillanes, Leni Robredo, Risa Ontiveros, kesa sa mga tauhan ni Digong. Sayang, sa Senado, si Risa lang. Ayan, sabi po ni Nicodemus Agustus. Sabi naman ni Filomena Nichols, wala ding alam yan si Gibo dahil ang pinagsilbihan ng Defense Force at ng mamamayan ay hindi si Marcos Jr. na adik. Sabi ni Filomena Nicolas. Sino po ang may alam? Sino po ang may alam? Si Harry Roque o si Pantaleon Alvarez. Yung si Pantaleon Alvarez nga, naturingang lawyer, naturingang ano tawag doon? Yung pinaka mataas o House Speaker. Tapos hindi niya alam kung ano yung mga pinagsasasabi niya. Sedisyon yung ginagawa niya. So talagang ang nakikita ko po dito, mga kababayan, kasi nung time, nung napanood ko, no, si Pantaleon Alvarez, mga bossing, habang pinapakinggan ko yun, sabi ko, ako lang ba nakakaisip na sedisyon yung ipinapakalat nitong si Pantaleon Alvarez? Sedisyon, rebellion, o kung ano man dyan sa mga pagpipilian na yan. Tapos, binlag ko. Nung binlag ko, mga kababayan, although alam ko sa sarili ko, sigurado ko sa sarili ko, na talagang sedisyon ang inaano niya ang pinupush niya no? Medyo ako sa sarili ko noon habang binablog ko. Tapos mga ilang minuto na, 5 minuto, 10 minuto o 15 minutos na, ayan na. Lumalabas na, mga bossing. Talagang medyo umaano na. Kumakalat na. No? Hanggang sa umabot sa DOJ, hanggang sa umabot sa iba't ibang kapulungan ng gobyerno, Senado, Kongreso. Yan na, sabi ko talagang hindi lang pala ako yung nakapansin, So ngayon, mga kababayan, bukod kay Gibo Teodoro, mga bossing, meron pa. Meron pa pong isang
Meron pa pong mga talagang umuusig na talagang wala, talagang sedisyon yung pinapakalat mo, eh. O eto mga bossing, pakinggan natin 'tong balita na ito, 'no?